Hi, welcome ulit sa aking channel. Sa mga masugid nating taga-subaybay sa ating YouTube channel, mga subscribers natin, magandang araw sa inyo. At sa mga followers natin sa ating FB page na ETTY Elvin, magandang araw. Sa mga followers natin, subscribers na nakikita natin, nami-meet natin dyan sa ating mga NLRC offices, no? Arbitration. Lately, nag-attend tayo ng mga hearings, Calamba, sa Benlor, no, Muntinlupa, dito sa Pasig, meron din, Mandaluyong. So, magandang araw sa inyong lahat and welcome sa aking channel, sa ating mga first time na mapanood tayo. Magandang araw sa inyo. So, tingin-tingin na lang kayo, baka may mga videos pa kayo magustuhan dyan. And kapag nagustuhan niyo yung ating video, ang ating channel, don't forget to like and subscribe. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa comment ng isang subscriber natin na ang sabi niya, yung kaso nila na constructive dismissal na final nila 9 months daw bago desisyonan ng labor, no? Kasi ganun daw yung available time lang. Ang tanong lang dito is, tama ba yung 9 months or kung ikaw si complainant, ano ba ang magiging attitude mo dapat kapag nag-file ka ng kaso? Bago natin sagutin yan, bago natin discuss yan, shoutout muna natin ang ating mga subscribers and followers dito. Okay. Yung ano natin, yung mga kaso na pinafile natin, sa ating labor code, may nakalagay dyan na kapag naging deemed submitted na yan for decision sa labor arbiter, 30 days, dapat ma-resolve ni ma-decision na ni arbiter yan. Pero again, wala tayong magagawa minsan sa reality na marami talagang kaso sa NLRC. Maraming kaso sa mga korte. Lalo sa NLRC kasi nga wala namang filing fee dyan. Minsan mga complainants na isip na mag-file ng kaso, pwede na silang dumulog sa opisina ng NLRC para magsampa ng reklamo. No? Siyempre magsisimula sila sa single entry approach o sa SENA, mag-request sila for assistance. But again, the whole point is, ganun kadali mag-file ng reklamo. Unlike sa mga civil case na kailangan pang mag-file ng magbayad ng filing fee, may ganun. So may kinukonsider ka pang bagay bago ka magsampa ng reklamo. Sa mga NLRC cases, wala na, diretso na. Wala naman kasing bayad magreklamo. Kaya dumadami ang kaso. Doon ang gagaling yung mga opisina ng NLRC kung bakit sinasabi nila na matagal sila mag-render ng decision. Kung awayin mo naman yan, siyempre, ang ano nila dyan, meron sila presumption of regularity. And ang tanong, worth it ba na pag-awayan ninyo yung period na pwede mo namang antayin? Okay, so 9 months. Sa 9 months na yan, kung titignan mo naman in actual scenario talaga, sa dami ng mga kaso ngayon, parang ganun ang nagiging normal na course ng pangyayari dyan. Okay, kung ikaw ngayon ang nagsampa ng reklamo, ano ba ang rason at kailangan mo magmadali? No? Ang pagmamadali mo ba may kinalaman sa kung mananalo ka o matalo ka sa kaso? No? Kasi tayo, kung magsasampa tayo ng reklamo, mas maganda kung nakafocus tayo sa itsura ng kaso mo. No? Nakafocus tayo sa kung paano mo ipoporma yung kaso mo kesa sa kung gaano katagal ito ma-desisyonan. Kasi ma-desisyonan nga siya ng mabilis, talo ka naman. What's the point? Di ba? So, mag-focus tayo sa ebidensya. Mag-focus tayo sa presentation ng ating mga kaso.
That's why, in this particular case, ang paghintay natin sa 9 months na yan, actually, kung titingnan mo, that should be the least of your concern. No? Kung nakafocus ka lang sa merit ng kaso mo, sa position mo doon sa kaso. Ang period, well, kung naisampa mo na yan, naging submitted na yan for decision, may minutes kayo na submitted na, it's just a matter of time. Maybe not sa time na ina-expect mo na ma-resolve, no? But sa time na available, ang mga sa time na permitted ng sitwasyon lamang, no? Yan ang yan ang ano niyan. So, bakit ba minsan tayo naiinip? Naiinip tayo kasi siguro sa resulta, ina-anticipate natin na panalo tayo, makukuha na natin yung pera, ma-reinstate tayo, yung mga ganyan, ano. So, meron kasi tayong expectation of something. Walang masama na mag-expect, no? Pero yung expectation mo na hindi na siya ganon ka-in tune with the reality, medyo mahirap yan kasi baka hindi ka na makatulog, ma-stress ka masyado. Alam mo sa kaso, maraming natatalo dyan because nai-stress na, naiinip na, impatient na, no? Diyan sila natatalo. So, ang sinasabi natin lagi, when you file a case, maging mapagpasensya tayo, no? So, do everything na ma-establish mo yung kaso mo and then leave everything to your God. Ha? Kung ano man yung naisampa mo na, nagawa mo ng dapat mong gawin, 100% ng effort mo, ng galing mo na ibuhos mo, yun ang within your control. Yung hindi mo na control, ipasa Diyos mo yun. Ipasa Diyos mo na. And then, move on with your life. Ang kaso mo magkakaroon ng sariling buhay yan. And may sarili ka ring buhay. Huwag mo itali yung buhay mo doon sa kaso. Okay? Ihiwalay mo yan. Ihiwalay mo yung sarili mo doon sa kaso mo. Kasi kung hindi, baka mabaliw ka. Okay? So that's why, kung ganun ang nagiging outlook mo sa mga kaso mo, actually, hindi nagmamatter sa iyo yung period of time eh. Kasi darating at darating ang decision, and the most important thing, pagdating ng decision, nag-prevail ka, may hustisya ka nauha. Yung hustisya yung pinaka-importante sa lahat. No? Yung mga sinasabi nating justice delayed is justice denied, totoo naman yan. Ano? Yun nga lang, mas applicable sa mga kaso na criminal case, no? Yung mga kaso na ang akusado ay nakakulong. Yung mga detention prisoner, yung mga walang piyansa, syempre, the more na tumatagal ang kaso ng walang katuturan, the more na nagdudusa itong mga akusado sa kulungan. So, halimbawa, ang mga kaso na malalaki, multiple murder, yung mga ganyan. So, mga non-bailable cases, nandun yan sa kulungan habang nagbibista. Sa hearing pa lang, halimbawa, 15 years na. O, imagine mo yun, puro delay, 15 years. Nakakulong ng akusado in 15 years. Talagang pwede mong sabihin justice delayed, justice denied. Yung mga ganun. Pero sa ganito, hindi naman ganun katagal ang tinatakbo ng kaso dyan. And konting adjustment, konting pasensya, konting darating at darating yung decision na yan. So, I'd rather want you to focus on the merits of your case and your position than on the period when it will be decided. Kasi in my view, useless naman na ang dali-dali, ang bilis-bilis nga na desisyonan, talo ka naman. Gaya nung sinasabi nitong isang subscriber natin, wala pa raw 3 months na desisyonan na yung kaso, nagulat sila, ang bilis daw. Kasi hindi naman daw ganun kabilis mag-desisyon doon sa arbiter na yon, tapos na-desisyonan ng ganun, talo sila. So ngayon, nagdududa sila, bakit daw ganun? So, di ba? It doesn't matter kung gaano niya kabilis ma-desisyonan, ang importante, maayos yung kaso mo. Ha? So, guys, ito ang video natin more on outlook sa may mga kaso, ano ang attitude natin. Ito yung pinaka-point ng video natin. May mga litigants tayo, may mga parties tayo, may mga pending cases. Ganito ang magiging ano natin, posisyon natin dapat. No? Wag natin masyadong dibdibin yan. Kapag nakasampa na, galingan natin sa pagkalap ng mga ebidensya. Kapag na-submit na natin yan, forget about it.
may sariling buhay yan. Lalo naman kung may abogado ka. Abogado mo nang bahala dyan. Move on with your life, maghanap ka ng bagong trabaho, tuloy-tuloy ka lang, no? Sa buhay mo. Darating at darating ang desisyon. So, decision naman kasi, mabibigyan ka ng copy, mabibigyan ng copy yung lawyer mo. Now, kung naging beneficial sa inyo itong video na to, share nyo na lang sa mga kilala ninyo. And of course, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next videos. God bless.